So ayan mga kanyusi, kayo po ay nakatutok na sa opinion mo, opinion ko. At mayroon na naman tayong mga balita at may init na issue na pag-uusapan ngayong araw po ng Tuesday. Pero bago po yan, bago po natin natalakayin yung mga balita at issue, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw po ng Tuesday ay tungkol po sa sa magkaibigang Jose at Larry. Sina Jose at Larry ay magkaibigan na mula pa noong pagkabata. Silang dalawa po ay hindi mapaghiwalay at talagang itinuring na nila ang isa't isa bilang isang magkapatid. Sa paglipas ng panahon, isang digmaan po ang sumiklab sa kanilang lugar. At si Jose lamang ang unang nagpasyang magpalista sa mga sasabak sa giyera. Ngunit, nang malaman ito ni Larry, ay hindi niya pinabayaan si Jose at maging siya ay nagpalista na rin. Magkatuwang silang nakaligtas sa bangis ng digmaan. Hanggang isang araw, sa gitna ng putukan at kaguluhan, nakita po ni Larry ang granadang tumilapon at bumagsak sa tabi ni Jose. Walang pag-aalinlangang hinila niya ang kaibigan at tumalon siya sa ibabaw ng granada upang sagipin si Jose. Ilang segundo lang sumabog ang granada. Nabuhay si Jose, pero si Larry ay hindi. Lumipas ang mga buwan, natapos ang digmaan, ngunit nananatiling walang kapayapaan sa puso ni Jose. Bumalik siya sa kanilang maliit na bayan, dala ang bigat ng isang sakripisyong hindi naman niya hiningi. Isang hapon, nagtungo po si Jose sa bahay ng mga magulang ni Larry. Habang nakatayo sa labas ng pinto, mabilis ang tibok ng kanyang puso, dala ang matinding guilt at lungkot dahil sa nangyari. Binuksan ng ina ni Larry ang pinto. Isang malungkot na mga mata ng isang ina ang sumalubong kay Jose. Agad siya nitong niyakap at hindi na naiwasan ni Jose ang maiyak. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit ginawa ni Larry na isakripisyo ang buhay nito para sa kanya. Habang siya ay nasa bisig ng ina ni Larry, ay bigla itong nagsalita. Hindi mo kailangang bitbitin ang bigat na iyan sa puso mo. Dahil nakatitiyak akong ginawa ni Larry ang magsakripisyo dahil sa labis na pagmamahal niya sa iyo. Hindi na napigilan ni Jose na lalo pang bumuhos ang kanyang luha. At doon niya naunawaan na ang pag-ibig ay hindi laging nasasabi sa pamamagitan ng salita. Minsan, ang pag-ibig ay bubuhatin ka sa apoy, papalit sa lugar mo, kahit buhay pa nila ang maging kapalit nito. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento po natin ngayong araw? Ang tunay na pagmamahal at pagkakaibigan ay hindi lamang po nasusukat sa salita, kundi higit sa lahat ay sa sakripisyong handang gawin para po sa kapakanan ng iba. Ang tunay na kaibigan ay handang tumulong at magsakripisyo kahit hindi ito madaling gawin. Sigurado po ako, mga kanyusik, lahat po sa atin ay mayroon talagang itinuturing na best friend o matalik na kaibigan na ang turing po ninyo ay talagang parang kapatid, na talagang nandyan lagi sa tabi ninyo anuman ang inyong pagdaanan, sayaman o unos. Hindi man literal na kailangang magsakripisyo ng buhay, pero alam mong itong kaibigan mo na ito ay kayang magsakripisyo para sa iyo. Pero alam niyo po ba mga kanyusik, na mayroong nag-iisa na kahit sino man sa atin ay hindi kayang pantayan ang pag-ibig at sakripisyo na kaya niyang ibigay.
Ito ay walang iba kundi si Jesus. Sa panahon po ng pagsubok, na papatanong tayo, mahal ba ako ng Diyos? Bakit lagi na lang ganito nangyayari sa akin? Puro na lang pagsubok, puro na lang negative. Pero lagi po nating tatandaan na labis-labis pa sa inaakala natin ang pag-ibig po sa atin ng Diyos. Dahil ibinigay po niya ang kanyang anak, ibinigay niya po si Jesus, na ibinigay naman po ang buhay sa atin kahit hindi po natin hinihingi. Isinakripisyo po niya ang kanyang buhay para po sa ating kaligtasan mula po sa mga kasalanan. Hindi niya hinayaan na tayo ang masawi sa kasalanan, kundi siya mismo ang umako ng kaparusahan para sa atin. Kaya mga kanyusi, kung naghahanap kayo ng patunay ng tunay na pagmamahal, naku, hindi na natin kailangang lumayo pa, sapagkat sa krus ng Kalbaryo ay malinaw at nakaukit po ang katotohanan na tayo ay minahal, pinatawad at niligtas ni Jesus. At ang tanong natin ngayon mga kanyusik, papaano po ninyo natutugunan ang ganoong klase ng pag-ibig? Handa rin ba tayong magmahal at magsakripisyo para po sa ating kapwa? Ang ating pong verse of the day ay John chapter 15 verse 13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ang talata pong ito ay isang malinaw na larawan ng sukdulang pagmamahal. Itinuro po sa atin ni Jesus na ang pinakadakilang anyo ng pag-ibig ay hindi lamang po sinasabi kundi isinasakripisyo. Ang tunay na pag-ibig ay handang magbigay, handang magsuko at kung kinakailangan handang mag-alay ng buhay para po sa kapakanan ng iba. Ginawa po ito ni Jesus para sa atin. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal na walang hanggan at walang kapalit. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Tuesday.